May isang isla sa dulo ng liwanag kung saan ang musika'y tumatawag at ang fiesta'y hindi para sa sayawan kundi para sa pagkatay. Sa gabing walang bituin, doon dinadala ang mga bisita at wala ni isa mang nakakauwi. Sa isla ng Boracay, habang abala ang mga turista sa paglangoy, pag-inom at pag-party, 4 na magkaibigang lalaki, Marco, Troy, Lance at Jonas, ay nagpasya na sulitin ang huling gabi ng kanilang bakasyon. 6 na taon na silang magkakaibigan mula kolehiyo at ito ang unang beses na nagkaroon sila ng sabayang bakasyon. Habang palakad-lakad sa tabing dagat bandang hapon, napansin nila ang isang lalaking nakatayo malapit sa mga bangkang demotor. Hindi ito mukhang lokal, ngunit may kakaiba sa presensya niya. Tahimik pero nangingibabaw. Lumapit ito sa kanila. Maputi ang buhok pero mukhang nasa edad 30 lang. Ang mga mata nito'y kulay abong may bahid ng pula kapag natatamaan ng sinag ng araw. Mga binata, aniya, gusto nyo ba ng isang kakaibang karanasan bago kayo bumalik sa Maynila? Isang gabing hindi nyo malilimutan. May fiesta sa isang isla. Hindi ito kasama sa mapa. Eksklusibo lang. Libre lahat. Napangiti si Marco. Exclusive. Mukhang scam to. Ngunit natawa ang lalaki. Kung scam ito, bakit libre? Tsaka, ang mga tulad nyo naghahanap ng kakaibang thrill, di ba? Tumango si Troy. Saan ba ito? Itinuro ng lalaki ang laot. 1 oras lang mula rito, may bangka akong nakaabang. Nagkatinginan ng 4. Wala silang plano para sa gabi. Tumanggi si Jonas sa una pero nahikayat din. Pagkalubog ng araw, sumakay sila sa bangka kasama ang lalaki at 2 pang tahimik na kasamahan nito. Habang papalapit sa isla, unti-unting nawawala ang signal sa mga cellphone nila. Pagdating nila, tila isang piyesta talaga ang kanilang nasalubong. May mga sulo sa dalampasigan, nakasabit ang banderitas na makukulay at maririnig ang tambol mula sa plaza. May mga taong sumasayaw sa paligid, masaya, masigla, tila't matagal nang hinihintay ang kanilang pagdating. Parang throwback sa mga fiesta sa probinsya, ani Lance habang lumalagok ng lokal na alak. Inalok sila ng pagkain, litson, inihaw, putahing hindi nila makilala pero napakasarap. Ang mga tao'y may kakaibang aura, magiliw, palangiti, at tila sobrang tuwa sa presensya nila. Itinuro sila sa gitna ng plaza kung saan may mahabang mesa na may 5 upuan sa unahan. 4 para sa kanila at 1 sa gitna para sa pinuno ng isla, isang matandang babae na nakabarot saya at may gintong palamuti sa buhok. Kayo ang mga panauhin, kayo ang biyaya ngayong taon. Wika ng matanda sabay palakpak. Tumugtog ang tambol. Ano raw? Bulong ni Jonas. Siguro expression lang yon, sabi ni Troy. Parang metaphor. Ngunit sa bawat lagok nila ng inumin, mas nagiging mabigat ang pakiramdam. Ang paligid, masyadong masaya, masyadong perpekto. Walang batang umiiyak, walang lasing na nagwawala. Lahat ng tao, nakangiti, nakatingin sa kanila. Lumingon si Marco, isang babae ang nakatitig sa kanya. Nang kumurap siya, tila't saglit na nagbago ang anyo nito. Ang mga mata naging itim, ang balat parang nangitim na balat ng hayop. Napakagat siya sa labi.
Mga pare, may mali rito. Nang nagsimulang lumubog ang araw, nag-iba ang timpla ng hangin. Ang saya ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Huminto ang tugtugin. Ang mga tao ay dahan-dahang naglakad palayo, nakatingin pa rin sa kanila. Bakit parang wala ng ilaw? Tanong ni Lance. Asan na yung mga banda? Walang sumagot. Pagdating ng dusk, ang pinakadelikadong bahagi ng dapit hapon, may malakas na huni ng tambol. Bagal, malalim, parang tibok ng puso. Lumabas mula sa isang bahay ang matandang babae. Ang itsura niya ay hindi na katulad kanina. Ang buhok ay kulot at parang ahas. Ang mga mata, mapula. Ang ngiti may matatalim na ngipin. Ang handa-handa na. Salamat sa inyong pagdating. Biglang lumitaw ang mga tao sa paligid. Hindi na tao, kundi mga aswang. Tumayo ang apat at tumakbo sa iba't ibang direksyon. Si Lance ay nagtangkang tumalon sa bangka, ngunit paglapit niya sa dalampasigan, ito ay wala na. Sinunog. Si Marco ay pumasok sa isang lumang bahay kung saan niya nadiskubre ang isang silid na puno ng bungo at pinutol na mga kamay at paa. Nagsuka siya. Sa sulok ng silid ay isang sulat na nakabaon sa dingding. Taon-taon, may 4. Ang mga banyaga ang pinakamasarap. Si Jonas ay nahuli agad. Hinablot ng isang babaeng may pakpak, nilipad sa ere at itinapon pabalik sa lupa. Basag ang mga buto. Si Troy naman ay lumaban gamit ang isang piraso ng kahoy mula sa mesa. Nasugatan niya ang isa sa mga aswang pero hindi ito nasaktan. Sa halip, tumawa ito at sinabing, "Masarap kapag lumalaban." Sa gitna ng plaza, hinila isa-isa ang 3. Ang katawan ni Jonas ay nilamutak na parang manok. Si Lance ay nilaslas sa leeg at pinatulo sa isang malaking palayok. Si Troy ay pinutulan ng dila habang si Marco ay piniringan at itinali sa gitna ng mesa. Sa ilalim ng buwan, muling tumugtog ang tambol. Mas mabilis, mas masigla. Ang mga aswang ay nagtipon sa paligid ng mahabang mesa. Ang 4 na bisita ay inilatag na parang litson. Ang kanilang mga katawan ay pinatungan ng dahon ng saging, may prutas sa gilid, at may katas ng kalamansi sa balat. Ang matandang babae ay umupo sa gitna, humigop ng sabaw at tumingin sa mga nilalang sa paligid. Salamat sa ating handog. Ang fiesta ng Isla Delos ay muli na namang matagumpay. Nagpalakpakan ang mga aswang, sabay-sabay na humalakhak, tunog ng patay ng mga ligaw na kaluluwa ng gutom. Kinabukasan sa Boracay, isang bagong araw. Masaya ang mga turista. Walang nakaalam kung anong nangyari sa 4 na lalaki. Malapit sa dalampasigan, naroon muli ang lalaking may maputing buhok, nakatayo, nakangiti. May papalapit na grupo ng mga dayuhan, 3 lalaki at isang babae. Tila nagtataka kung saan sila pupunta ngayong gabi. Lumapit siya at nagsalita, may parehong mapanlinlang ng ngiti. "Hello guys, gusto niyo ba ng kakaibang party? Hindi ito matatagpuan sa mapa, pero hindi niyo ito malilimutan.